Nanatili ang suspect sa loob ng bahay ng 2 hanggang 10 oras kung saan ginamit nito ang computer ng pamilya, uminom ng 4 na bote ng barley tea, kumain ng 1 melon at 4 na ice cream na galing sa ref ng pamilya Miyazawa, tumae sa banyo nang hindi nagpa-flush, ginamit ang first aid kit ng pamilya upang gamutin ang mga sugat na natamo niya at natulog pa ng panandalian sa sofa sa sala sa pangalawang palapag. Iyon ang ipinagtaka ng mga tao kung papaano nagawa ng suspect ang lahat ng mga ito pagkatapos iligpit lahat ng miyembro ng pamilya na nakatira sa bahay na iyon. Ang tahanan ang isa sa mga itinuturing ng tao na kanyang safe space sapagkat iyon ang isang lugar na maituturing nating atin talaga. Doon tayo natutulog, kumakain at nakikisalamuha sa mga mahal natin sa buhay. Doon tayo umuuwi pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho o eskwelahan at nakakapag-relax nang walang makakaistorbo sa atin. Isa iyong lugar na kung saan tayo ay nasa pinaka-natural natin na anyo. Iyon dapat ang pinakahuling lugar kung saan makakaramdam tayo ng takot o panganib. Pero paano na lamang kung bigla kayong nagkaroon ng di kilalang bisita na nakapasok sa inyong tahanan? Para sa pamilya Miyazawa, ang bahay nila na puno ng magagandang alaala at pagsasama ay naging isang lugar na puno na lamang ng trahedya. Halika't sabay-sabay nating alamin ang kwento ng Setagaya Family Murder o ang binansagang The Goldilocks Murder. Pero bago ang lahat, inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel kung bago ka pa lang at pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga susunod na videos. Taong 2000, ika-30 ng Disyembre, pumunta sa isang shopping arcade malapit sa Chitose Karusuyama Station ang pamilya Miyazawa. Ang 44 anyos na tatay na si Mikio, ang 41 anyos na asawa niyang si Yasuko, at kanilang mga anak na 8 taong gulang na si Niina at 6 na taong gulang na si Rei. Umuwi sila ng masaya at kontento sa buhay, kumain, nanonood ng TV at natulog ng mahimbing hanggang sa bigla na lamang silang nagising sa isang mistulang bangungot na kailanman ay hindi na sila magigising. Si Mikio Miyazawa mahilig sa mga animation, aktibo din ito sa mga puppetry at satirical play. Ang kanyang asawa naman na si Yasuko ay nagpapatakbo ng cram school sa bahay nila mismo. Ang anak na panganay naman na mag-asawa na si Niina at 2nd grade sa public school noong mangyari ang krimen na ito sa kanilang pamilya. Mahilig raw si Niina sa ballet at piano, habang ang kanilang bunsong anak naman na lalaki ay si Rei, isang kindergarten sa Setagaya. Alas 10:40 ng umaga noong Disyembre 31, taong 2000, natagpuan ng nanay ni Yasuko na si Haruko na nakatira malapit sa kanila ang mga malalamig na katawan ng pamilya Miyazawa na lamang sina Mikio, Yasuko at Niina. Silang lahat ay tinarakan ng kutsilyo, habang si Rei naman ay sinakal. Si Niina din daw ay pinahirapan muna bago iligpit. Ano kaya ang nangyari sa pamilya at sino ang makagagawa ng napakalaking karumal-dumal at kahindik-hindik na krimen na iyon? Nakatira ang mag-anak na Miyazawa sa Kamiso Shigaya Street sa isang residential building na kung saan may 200 na residential building pa na nakatayo sa lugar. Taong 2000, nung lumipat ang mag-anak sa Kamiso Shigaya ay 4 na pamilya pa lang ang nakatira doon. Nagdalawang isip ang ilaw ng tahanan na si Yasuko na baka raw mahirapan ang mga anak nila na mag-adjust kung sakali nalilipat uli sila ng tirahan, lalo na sa mga magiging bagong kapitbahay. Kaya nanatili pa din sila sa lugar, pero nandun pa din ang ideya na umalis pa rin sa lugar. At naganap na nga ang isang malagim na pangyayari na hindi inaasahan sa buhay ng pamilya Miyazawa. Dahil din sa kalapitan ng bahay nila Yasuko at Haruko na pagdesisyonan na ipa-soundproof ang parehong bahay.
Ito ay dahil kay Mikyo na hindi mapalagay dahil naisip nito na magdudulot ito ng problema sa pamilya. Iyon ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng pamilya Miyazawa. Isang pagkakamali na maaring nag-ambag sa kanilang kalunos-lunos na kapalaran. Ang Tokyo Metropolitan Police Department ang humawak ng kaso at natantya na ang pamilya Miyazawa ay pinatay noong Desyembre 30 at 31, mga alas 11:30 hanggang alas 12:05 ng hating gabi. At pagkatapos na noon ay nanatili ang sospek sa bahay nila. Nakapasok ang sospek sa bukas na bintana ng banyo sa pangalawang palapag ng bahay, nakatapat lamang na Yoshigaya Park, at nakapasok daw ito sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang puno at pagtanggal ng screen ng bintana. Una, pinuntahan ng sospek si Ray. Sinakal niya ito habang ito'y natutulog sa kanyang kwarto. Nang may mapansing kaguluhan, biglang tumakbo pataas si Mikyo papunta sa kwarto ni Ray at doon niya sinubukang kalabanin ang suspect. Pero nasaksak ito sa ulo gamit ang isang sashimi botcho knife. Isang police report pa nga ang nagdetalye na naputol ang sashimi knife at may naiwan na kapiraso sa loob ng ulo ni Mikyo. At yun ang sinubukan nitong gamitin para iligpit pa ang natitirang sina Yasuko at ni Ina, na sumubok pang tumakbo palayo hanggang sa gumamit na lamang ito ng isang santoku knife na galing sa kanilang kusina upang isa-isang tarakan. Dahil dito ay may nagkalat na dugo sa bahay. Nabansagang The Goldilocks Murder ang kaso dahil sa kakaibang pagkilos ng sospek pagkatapos niyang iligpit ang buong pamilya Miyazawa. Hinalughog din niya ang bahay, kumuha ng kakaunting pera at may nilagay pang mga gamit at papeles sa bathtub. Inilagay din ng sospek ang mga personal na kagamitan ni Yasuko galing sa dalawa niyang handbag, ang wallet ni Mikyo, ang susi ng bahay, at iba pang papeles sa inodoro pagkatapos niya itong taihan. Iyon ang ipinagtaka ng mga tao kung papaano nagawa ng sospek ang lahat ng mga ito pagkatapos iligpit lahat ng miyembro ng pamilya na nakatira sa bahay na iyon. Kung sa motibo naman daw ang pag-uusapan ay posible at sa tingin nila isang malapit na dahilan, may mga nakakita raw na dokumento ang salarin na inilagay o iniwan sa banyo na may kinalaman sa trabaho ng mag-asawa, at pati yung pinaglalagyan ng ice cream ay tinapon din sa CR. Akala nga ng mga nag-iimbestiga ay doon na nagtatapos ang kanilang paghahanap ng mga ebidensya. Pero may ginawa pa ang killer na talaga naman nakakaiba at nakakapagtaka dahil gumamit pa raw ng internet ang killer sa tahanan mismo ng mag-anak na kanyang pilas lang. Ang computer ni Mikyo ay binuksan pa ng salarin para di umano ay maghanap ng mga magagandang palabas sa sinihan. Kung iisipin ay parang isang normal na araw lang ang nangyayari at parang walang nagawang krimen sa loob ng tahanan ng mga biktima, na kung saan nagkaroon ng espekulasyon ang mga tao na kung bakit at ano kaya ang isang matinding dahilan ng salarin para magawang kitlin ang buong pamilya Miyazawa at kung bakit ang pamilya pa nila ang napagtripan nito. Ayon sa investigasyon ng pulis, nakitang kumonekta sa internet ang computer ni Mikyo ng umaga pagkatapos ng pagpatay sa pamilya. Mga 1:18 iyon ng madaling araw. Gamit ang computer ay gumawa daw ito ng isang panibagong folder ang suspect at bumisita pa sa isang website ng isang teatro na binookmark ni Mikyo. Kumonekta ulit ito ng alas 10 ng umaga uli nung pumasok na ang nanay ni Yasuko na si Haruko sa bahay at natagpuan ang karumal-dumal na insidente. Sumama daw ang kutob ni Haruko nang hindi sumasagot sa tawag niya ang anak niyang si Yasuko, kung kaya't pumunta ito sa bahay nila at pinindot ang doorbell pero walang sumagot. Naniniwala ang pulis na in-unplug ng suspect ang linya ng telepono at ito'y nanatili sa loob ng bahay hanggang 1:18 lamang. Pero ang paggamit ng computer ng alas 10 ng umaga ay marahil dahil sa nagalaw ni Haruko ang mouse nung nakita niya ang crime scene. Ang kwento na ito ay hindi pa officially solved dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala o natatagpuan man lang ang suspect na nagligpit sa pamilya Miyazawa. Ito ay pinag-aaralan pa rin ng mga pulis hanggang ngayon at sinubukang alamin
kung ano nga ba talaga ang nangyari sa gabing iyon. Ngunit subukan man nating kilalanin ang suspect batay sa ebidensyang nakalap ng mga pulis. Maraming damit at gamit na iniwan ang suspect. Isang crusher hat, AirTech na jacket, muffler scarf, raglan sweatshirt, hip bag, isang pares ng gloves, isang puting rubber shoes, at iba pa. Isang dahilan kung bakit ang pamilya Miyazawa ang pinuntirya ng killer ay dahil sa walang tao sa paligid. Nagplano na rin daw umalis ang mag-anak sa lugar dahil napansin nila na nag-aalisan at lumilipat na din sa ibang lugar ang mga katabing kapitbahay nila. Natansya na 170 centimeters ang tangkad ng suspect batay sa mga damit na naiwan. Sinubukan din alamin kung saan binili ang mga damit at sapatos na iniwan ng suspect at ang sweater na iniwan ay mayroong 130 units na ginawa at binenta. Sa kasamaang palad ay 12 tao lang ang natrack ng mga pulis na bumili ng nasabing sweatshirt. May nakita ding trace amounts ng buhangin sa hip bag ng suspect at nalaman na ang buhangin ay galing pa sa Nevada Desert, doon banda pa sa area ng Edwards Air Force Base sa California. Na-determine din sa naiwan tae na kumain ng sitaw at sesame seeds ang suspect. Nalaman din na ang ibang damit at ang sashimi knife ay binili sa Kanagawa Prefecture. Nakakuha din ang mga investigador ng mga sample ng DNA at ng fingerprints ng suspect na nagkalat sa buong bahay, ngunit walang nagmatch sa kanilang database. Isa itong indikasyon na walang criminal record ang suspect. Na-estima nila na ipinanganak ito sa pagitan ng taong 1965 at 1985, na siya ay mula 15 hanggang 35 anyos noong nangyari ang insidente sa kadahilanan ng pisikalan na kakailanganin upang makapasok sa bahay ng pamilya Miyazawa at iligpit silang lahat. Ang mga natamong sugat din ng pamilya ay nagpakita na ginagamit ng suspect sa kanyang kanang kamay. Nakuha din ang dugo ng suspect pagkatapos suriin ang crime scene at ito ay ang type A na dugo na hindi pagmamay-ari ng pamilya Miyazawa kung kaya't naisip na sa suspect ito. Ang isinagawang DNA analysis sa natagpuang type A na dugo ay natukoy na ang suspect ay isang lalaki na posibleng may halong lahi. Ang maternal DNA ay nagpakita ng European descent, posibleng galing sa isang South European na bansa na malapit sa Mediterranean Sea, habang ang paternal DNA ay nagpakita ng tatay sa may East Asian descent. Posible din daw na ang European maternal DNA ay galing sa malayong ninuno ng nanay ng suspect at hindi siya fully European. Ang investigasyon ng kaso ng pamilya Miyazawa ay naging isa sa mga pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng Japan at ang sangkot nito ay nasa 246,000 at 44 na investigador na kumolekta ng nasa 12,545 na ebidensya. Lahat ng ebidensyang iyon ay nasa custody pa rin ng mga pulis. Mayroon pa nga 20 milyong yen na reward para sa kahit sinong impormasyon tungkol sa suspect. Heto ang ilan sa mga teorya na posibleng naging motibo ng suspect sa pagpatay ng pamilya Miyazawa. Una, dahil daw sa pera. Bahagya sa pera si Yasuko na nakuha niya sa pag-tutor ay nawala. At sinasabi na baka raw ang suspect na posible daw na isang hired killer ay pinasok ang bahay upang nakawan sila. Pero hindi naman nakuha ng suspect ang lahat ng pera ng pamilya Miyazawa. May natagpuan pa na halos 250,000 yen sa loob ng bahay. Pangalawa, mga galit na skateboarders. Baka daw ang mga di umano'y reklamo ni Mikio tungkol sa mga ingay na galing sa malapit na skate park ay maaring nag-udyok na isa sa kanila ang mapuno ng sobra na mayayari nito ang buong pamilya Miyazawa. Pangatlo naman daw ay ang paghihiganti. Ito ay isang popular na teorya, ngunit walang konkretong ebidensya ang nagsusuporta dito. Noong 2015, nai-report na 40 na officers ang na-assign sa kaso full-time. Noong 2019 naman, nai-report na meron pa rin 35 na officers na naka-assign sa kaso. Bawat taon, ang Tokyo Metropolitan Police Department
ay nagsasagawa ng isang pilgrimage sa bahay ng pamilya Miyazawa para sa mga memorial ceremonies. Si Takeshi Toshida, ang chief ng Seijo Police Station, ay itinalaga in charge sa investigasyon noong panahong iyon hanggang sa nag-retire na siya. Noong 2015 din, si Ann Ire, ang nakakatandang kapatid na babae ni Yasuko Miyazawa, ay nag-file ng reklamo sa Broadcast and Human Rights and Other Related Rights Committee of the Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization dahil di umano'y na misrepresent daw siya ng isang TV Asahi documentary na pinalabas noong 2014. Doon daw ay isang TV Asahi reporter at isang former FBI agent ay gumamit ng profiling sa kanilang teorya nang iniligpit ng suspect ang pamilya Miyazawa dahil sa malalim na sama ng loob. Noong 2019 din, inanunsyo ng TMPD na pagigibain na ang bahay ng pamilya Miyazawa dahil sa katandaan nito at ang panganib na mag-collapse ito dahil sira-sira na ang kalooban ng bahay. Ipinaalam naman ito sa malapit na pamilya ng Miyazawa at mga supporters nito. Ang isang malaking katanungan ngayon, bakit kaya nagawa ng salarin ang ganung bagay sa pamilya Miyazawa at matapos ay parang kampante pa siyang nagpaikot-ikot sa loob ng tahanan ng mga biktima na parabang walang nangyari. Ang tahanan na akala natin ay ligtas tayo ay maaring maging puno ng panganib dahil lang sa presensya ng isang di kilalang bisita. Nakakakilabot isipin na mayroong nag-aantay sa bahay mo na handang saktan at burahin ang buong pamilya mo nang walang pagsisisi. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng pamilya Miyazawa ng mga oras na iyon? Nakagigimbal isipin ang lubos na takot na naramdaman nila noong insidenteng iyon. Ano naman ang tumakbo sa isip ng suspect? Para bang isang normal na araw lamang sa kanya iyon. Nagawa pa niyang tumambay, kumain, uminom at ultimo tumae sa bahay na puno ng dugo ang mga katawan na kanyang winala. Ang pagligpit ba niya sa pamilyang Miyazawa ay kasing natural lang ng pagkain at pagtulog? At bakit naman niya pinili ang pamilyang iyon? Dahil lang ba nadaanan niya ang bukas na bintana at naisip na pasukin ito? Napakaraming katanungan na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Wala pa rin ang hustisya para sa pamilya Miyazawa. 23 taon na ang nakakalipas at walang ideya sa pagkakakilanlan ng salarin. Sa tingin nyo mga ka-brotherhoods, pagala-gala at malaya pa din siyang naglilibot sa Kamiso Shigaya Street? At kung kayo ang tatanungin mga ka-brotherhoods, ano sa tingin nyo ang posibleng motibo ng salarin para magawang ubusin ang pamilya Miyazawa? Makukulong kaya ang taong may gawa nito? Comment down below mga ka-brotherhoods. At iyon na ang kaso ng Setagaya Family Murder o ang binansagang The Goldilocks Murder. Sa kasamaang palad, ang suspect ay hindi kasing inosente ni Goldilocks na kinain lang ang pagkain ng 3 oso at natulog sa mga kama nito. Ang version ng Goldilocks ng suspect ay isang madugong kwento na nakasentro sa isang individual na walang kaawa-awang pumatay ng isang buong pamilya. At kagaya ni Goldilocks ay kinain ang pagkain nila at natulog sa bahay nila. Ito ang version ng kwento na hindi dapat kinukwento sa mga bata. So ngayon, alam mo na ha?